imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sakana. Walang imposible sa Diyos. Kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sakana. Walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sakana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible.
Praise God, hallelujah, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Meron na po ba? Mga kapatid, ngayong umagang ito, tayo po muli ay naririto sa programang Sa Diyos Walang Imposible. Isang programang sa inyo po ay nag-aatid ng isang panibagong pag-asa, kalakasan at paglago at pag-unlad ng ating buhay pananampalataya. At kayo po na mga nariyan, mula po sa iba't ibang panig ng mundo, samahan po ninyo ko mga kapatid at tayo po ay magsalo-salo sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Nais mo ba ng buhay na mapaya? Alright, isang oras na naman po tayo sa ating pong pagbubulay-bulay at pagsasama-sama sa araw na ito na muli ating pong mararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Praise God! At tayo po ay hindi nagkaroon ng programa ng 2 araw. Praise God, mula nung Martes po pala. Praise God, praise the Lord, hallelujah. Kahit ngayong oras na ito mga kapatid, ay ating pong patuloy na ibabahagi at patuloy na bibigay sa inyo ang mensahe ng Panginoon Diyos sa araw na ito. Kaya doon po sa mga kapatid natin, mga nakahilata at natutulog pa, gising-gising na po, oras na po para po sa pamamahayag at pangangaral ng salita ng Diyos. Oras na para pasalamatan ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang patuloy na sa atin na ipinagkakaloob. Sa Diyos walang imposible. Walang imposible sa ating Panginoon Diyos. Ano man ang ating mga pinagdadaanan sa mga oras na ito, magtiwala lang po tayo at ating pong lakasan at tibayan ang ating mga pananampalataya sa Kanya. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Ang mensahe po ay pinamagatan po natin ang aktibong pananampalataya. Aktibong pananampalataya na may hashtag po na ang pagbagsak ng Jericho o Jericho. Ito ay sa panahon po ni Joshua. Kaya ating binabati ang ating mga kapatid mula po dito sa bansang Canada. Batiin po natin ang ating kapatid na Sister Marilu Quinto and Brother Israel Quinto. Isang mapagpalang umaga po sa inyong mag-asawa at gayon na rin po sa inyong anak na si Chelsea. Hallelujah! At sabay na rin natin mula pa rin po sa Canada ang kanyang kapatid na Sister Rosemary de la Cruz and Brother Gilbert de la Cruz. Isang mapagpalang gabi sa inyo mga kapatid at sa inyong mga anak. Hallelujah! Praise the Lord our God! Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y At mula naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite, batiin natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Lloyd Nebres at gayon din ang kanyang may bahay na Sister Aida Nebres. Good morning, church and pastor. Praise God, you are back. Yes, I'm back. Hallelujah. Praise God. Isang mapagpalang umaga rin po sa iyong mga anak na sina L.A., Adrian at Loida, gayon na rin sa iyong apo na si Leiza at EJ. Isang mapagpalang umaga rin po sa ating kapatid na Sister Ningning Moreno Ragasa at sa kanyang asawa na si Brother Francis Ragasa at gayon din sa kanyang mga apo na sina Goko, Goten at Gohan at ang kanilang manager na si Prisian. Sa Diyos walang imposible. Kung sa And from Pandi, Bulacan, batiin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Rose Abila. At gayon din ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. At ganon din po isang mapagpalang umaga sa kanyang mga kapatid na sina Ruby Cawelan Lopez and Apple Cawelan Salhay. Isang mapagpalang umaga sa inyo dyan sa Pandi, Bulacan. At mula naman po sa San Pedro, batiin natin ang mag-asawang ito, Brother Bob Yuson Atiendido and Sister Beck Acuña Atiendido. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa at sa inyong apo na sina Ali at Ado. Praise God. At mula naman po sa Cavite, batiin natin si Sister Lisa Villarico at ang kanyang mga anak ng isang mapagpalang umaga. ng
buhay na mapayapa. Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible. Blessed morning, Pastor Manny at sa mga kapatiran. Praise God, you're back. You're back. Hallelujah. Yes, I'm back. Sister Emmy Diaz. At gayon din po ang inyong mga anak na nag-work from home, sina Jonah, Ivy at Reg, at sa inyong apo na si Rayhan. Praise God. At Elas Cosmetic, isang mapagpalang umaga sa inyo, sa Mighty Gonzales. At gayon din po sa inyong nanay na Sister Lorna Gonzales. Binabati rin natin yung ating mga kapatid na nag-share na ng ating streamer niya. Praise God, streaming, praise God. Sister Memia Tupas na Pulaw ng Canada, isang mapagpalang gabi sa inyo dyan, Sister Memsa, at sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia, at gayon din sa mag-asawang Diana at JR. At mula naman po sa Florida, US of A, binabati natin ng isang mapagpalang umaga, Sister Apple Painsan Magana at Brother John Magana. Isang mapagpalang gabi dyan sa inyo sa Florida, US of A. Hallelujah! Praise the Lord our God! Pero bago natin ipagpatuloy ang ating mga batian ngayong umagang ito, dahil matagal-tagal din tayo hindi nagkita, 2 araw din po mga kapatid, matapos yung ating Sunday worship service ay medyo nagpahinga po si Pastor dahil alam niyo naman po, praise God, hallelujah, na ang aking pong kondisyon ay hindi ho maganda noong mga panahong iyon, praise God, hallelujah. Okay, praise God, hallelujah. Abib Israel, praise the Lord. Sabi ni Brother Bob, let's pray for the rocket attack by Hamas terrorist group in Tel Aviv, Israel. Okay, praise God. At purihin ng Diyos, yan ay mga kaganapang nagbabadya ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, let's pray. Hallelujah. Sama natin sa panalangin ng bansang Israel na walang mapahamak na mga kababayan natin at mga tao doon sa bansang Israel sa rocket attack na ito. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasamba, nagdakilain, tinataas ka namin, Panginoong Yesus. Ikaw ang Diyos na aawit ang biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po sa umagang ito. Salamat sapagkat kami ay pinagkalooban ninyo ng isang panibagong araw, isang dagdag na buhay, at muli mararanasan po namin ang iyong kabutihan, pagpapala at ang kapangyarihan dulot po ng iyong mga salita. Sa araw na ito, amin pong itinataas ang kabuuan po ng programang ito, ang amin pong pangmamahayag at pangangaral ng mabuting balita. Kayo po ang siyang magsalita at maging tagapagturo ng bawat isa sa amin sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. Pagpalain po ninyo ang mga salitang aming tutunghayan na muli sa amin ay magbibigay ng kalakasan, paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. At amin din po inaangkin ang kapangyarihan ito sapagkat ang salita mo ay hindi darating sa amin sa isang simpleng salita lamang, kung hindi ito ay nagtataglay ng kapangyarihan, sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya't nagpapasalamat po kami, O Diyos, sapagkat tunay nga po na napakadakila at napakabuti mo sa lahat ng iyong mga anak na patuloy na naglilingkod at nagtatapat sa iyong kaharian. Bago po kami magpatuloy, amin pong itinatas at itinadalangin sa iyo ang nagaganap na rocket attack sa Tel Aviv, Israel.
O Diyos, i-cover mo po ng iyong kapangyarihan ang bansang Israel. Alam po namin na ito ang iyong bayan. Kaya't nananalig at sumasampalataya po kami na hindi ho magpa-prosper, hindi ho magtatagumpay ang anumang pagtatangkang laban sa bansa mo, Panginoon Diyos. Kaya't kami naririto upang sa gayon ay patuloy naming maranasan ang kapangyarihan, ang iyong himala sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa mga kapatid ko na nakasubaybay at nanonood at kasama ko pong naglilingkod. Alam ko, Ama, na ang bawat desire ng puso nila ay iyong kong katatagpuin sa umagang ito sapagkat inuna namin ang iyong kaharian. Ako na yung lingkod, muli ay nagpapasakop sa iyo. Gamitin niyo lamang po akong instrumento. Napatan po ninyo ako ng kalaman at ng karunungan. Kayo ang mahayag, kayo ang maluwalhati sa aking buhay. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamatamis na pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Upang mabuhay na lulubog sa'yo. Praise God! Okay, binabati po natin ang ating kapatid na si Sister Lioby Palomares ng Sukat Paranaque at si Brother Rudy Palomares at gayon din ang inyong mga apo at gayon din po ang mag-asawang Dylen at Dexter. And welcome back sa ating pong programa, Brother Ronnie Atendido ng US of A. Isang mapagpalang gabi dyan sa iyo sa Amerika, Brother Ronnie Atendido. At mula naman po sa kanyang barkong sinasakyan na sigurado ito'y nasa Singapore Praise God kay Brother Mark Anthony Sebelarde Calamba. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Mark, at sa iyong asawa na si Diane Lee at ang iyong mga anak na sina si Kaina, Penpen at Ken. Binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga si Sir Alice Dacer Dorano at ang kanyang asawa na si Brother Nab Dorano at ang kanilang anak na si David. Isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Maria Cristalyn B. El Maco. Hallelujah! At sa iyong pamilya, Good morning po, Pastor. Good at always, Pastor. God bless us all. Amen to that. Thank you po sa inyo po, Sister Maria Cristalyn B. El Maco. Buhay ng may lupin sa kabutihan mo, Diyos. Ako'y natagpuan, pinalaya rin. Good morning kay Sister Apple Painsan Magana ng US of A at kay Brother John Magana at gayon din sa inyong mga anak. Lagi forever ang kanyang awan. Sa presensya niya'y laging nagbabago. Hindi kanya iiwan. Ayan, may patotoo po, Sister Neng. Sabi niya, Pastor, kapag tayo talaga'y sumusunod sa Diyos, sabi mo nga, hinahabol ka ng blessings. Really, God is so good. Si Francis, hindi namin hiniling, kusa talagang binigay, hindi in-expect kusang dumating. May ayuda po siya. Thank you, Lord. Glory to God. Amen to that, Sister Neng. Isang mapagpalang umaga kay Sister Marlene Sorribio at gayon din sa iyong mga anak, kina Elika, Elaine at Jelay. At sa iyong alaga na si Bimbi at mula naman po sa San Pedro, Laguna, binabati natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Andrew Aranda at ang kanyang dalawang prinsesa. And from San Nicolas, Bacoor, Cavite, binabati natin Sister Lynn Kalinawan Primero at ang kanyang anak na si Sam Andre.
Alright, tayo po ay magpapasimula na sa ating pong mensahe. Handa na po natin ang ating mga Biblia, ang ating lapis at papel. Praise God. At tayo po ay sama-samang maglingkod at mag-aral ng salita ng Diyos. Inuulit ko po, ang mensahe po natin sa araw na ito ay ang aktibong pananampalataya. Praise God. At may hashtag na ang pagbagsak ng Jericho. Bakit po? Sapagkat dito po natin pupulutin, dito po natin kukunin ang ating mensahe sa kasaysayan po ng pagbagsak ng pader ng Jericho. Ang sabi po sa aklat ng Hebreo 11:30, kung kayo po ay may Bible, buksan na po natin sa Hebrews chapter 11 verse 30. Huwag po ninyong kalilimutang makipag-engage, makipagtalakayan, at ibigay ang inyong mga saloobin at insight regarding our topic for today. And then, i-share na po natin ang ating pong programa. Out of our 24 viewers, 19 shares. Salamat po sa inyong patuloy na pag-share. At pinaka-importante, gaya ng ating mensahe para maging aktibo ang ating pananampalataya, what we need to do is to apply the Word of God sa buhay po natin. Amen? Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang sabi po dito sa Hebrews chapter 11 verse 30. Listen to this. By faith, the walls of Jericho fell after the people had marched around them for 7 days. Nulit ko po, sinasabi rito sa pamamagitan ng pananampalataya, bumagsak ang pader ng Jericho. Matapos na ang bayan ng Diyos ay nagmarcha, lumibot ng 7 araw. Praise the Lord. Dito'y maliwanag mga kapatid na ang ikinabagsak ng pader ng Jericho ay ang pagmamarcha ng mga anak ng Diyos, ng bayan ng Israel. Ngunit, anong uri ng pananampalataya ang nagpabagsak sa mga pader ng imposibilidad? The walls of impossibilities. What kind of faith is that? Dito sa mensaheng ito, itinuturo ang 5 mga katangian ng pananampalatayang iginagalang, pananampalatayang kinalulugdan ng Diyos kapag nahaharap tayo sa mga mahabang mga posibilidad at ang tanging paraang pasulong ay tila parang walang katuturan. Praise God! Ang natatanging katangian ng kasaysayang o kaganapang ito ay namumukod-tangi dahil ito ay ang kwento ng bayan ng Diyos na umuusbong na tagumpay kapag nakaharap sa isang imposibleng sitwasyon. Kayo ho ba ngayong umaga ay nakaharap na sa isang imposibleng sitwasyon? Naranasan nyo na bang malagay sa napaka-imposibleng kalalagayan, imposibleng sitwasyon? Bagamat nangako ang Diyos na sila ay bibigyan ng lupang pangako. Tandaan po natin ipinangako ng Diyos sa kanila yung promised land. No? Yan po ay nangyari noong pinangungunahan ni Moses ang bayan ng Diyos papalabas ng Ehipto. At sila ay ihahatid at dadalhin sa lupang pangako. Dangat nga lamang ay kinamatayan na ni Moses, hindi pa sila nakararating ng lupang pangako. Kaya ang responsibilidad ay inilagay sa balikat ngayon ni Josue. At dito po sa kasaysayang ito ay naharap sila sa napaka-imposibleng sitwasyon. At yun nga po ay ang humaharang sa kanila na pader na lungsod ng Jericho. Maliban kung nakakita sila ng isang paraan upang ibagsak ang mga pader na ito, ang lungsod
ay hindi nila maaring makuha, at kung ang lungsod ay hindi nila mapapasok, hindi nila makukuha, mga kapatid, yung pong lupang pangako ay hindi magiging kanila. Amen? Praise God. Dahil sa napaka-imposible na nakaharang sa kanilang harapan. So, kailangan nating malaman ang isang mahalagang katotohanan. Mga kapatid, imposibleng ibagsak ang mga pader na ito. Ito po ay tunay, ganap, at lubos na imposible. Dahil ang Jericho ay nakatayo sa pagitan nila at ng lahat ng pangako ng Diyos. Kaya maging ang isang matalinong tao kapag naharap sa ganitong sitwasyon ay masasabi niyang, wala kaming magagawa, no way. Kaya lalayo na lamang siya. Minsan kailangan nating malaman kung kailan tayo hahawak at kung kailan tayo titiklop. Gayunpaman, ang bayan ng Diyos ay nanalo ng isang malaking tagumpay sa araw na iyon. Mga kapatid, bumagsak ang Jericho. Paano ito nangyari? Paano ito naganap sa buhay nila? Papaanong ang imposibleng sitwasyon ay napagwagian ng bayan ng Diyos. Malinaw po ang sinabi po ng ating talata sa Hebreo 11:30. Dalawang salita lang ang binanggit dito. Ano po yon? By faith. By faith. Hindi ho by feet. By faith sa pananampalataya. Yun lang ang binanggit dito sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ang kwento ay tila hindi kapanipaniwala na kailangan nating ito'y suriin, mga kapatid, kung paano nga ba ito naganap at paano ito nangyari. Anong klase? Anong uri ng pananampalataya ang naging sanhi upang bumagsak ang pader ng Jericho? Ngayong umaga, 5 sagot ang aking nais bigyan ng katanungan. Praise God. Una, mga kapatid, kayo hubay nakahanda na? No po? Una, bumagsak ang pader ng Jericho dahil sa pananampalataya sa kabila ng mahabang posibilidad o mahahabang posibilidad, mga kapatid. Yes! Alam nyo, kung kayo ay makapupunta at makabibisita sa banal na lupa, yung tinatawag na Holy Land, walang duda na makikita ninyo ang mga labi, yung mga natira, ng sinaunang lungsod ng Jericho. Para makarating dito, maglalakbay ka sa bundok mula sa Jerusalem, dadaan ka sa daan ng ilog na nagmumula sa dagat ng Galilea, na tumatakbong kahilera ng ilog Jordan. Alam nyo, ang lungsod mismo ay matatagpuan hindi malayo sa ilog. At isang mahalagang punto na dapat tandaan kapag binasa natin ang kwentong ito na kamanghamanghang pananakop ni Josue, ang mga Kananeo ay nagtayo ng pader ng Jericho bilang isang uri ng kuta doon sa looban. Praise God, sa kanilang lupain. Ang sino mang sumasalakay, nakaaway, ay kailangang humarap at dumaan sa napaka matindi at makapal na pader na ito ng lungsod ng Jericho. Excuse me po. At hindi maaaring simpleng i-bypass itong pader na ito. Ang Jericho ay napakalaki at napakalalakas upang ito ay baliwalain. Hallelujah! Kaya para kay Josue, ang Jericho, para kay Josue at sa bayan ng Diyos ay isang lungsod. Ito po'y lungsod ng mga pagano. Pag sinabing mga pagano, hindi po sila naniniwala sa Diyos. Praise God! Isang lungsod na may kahalagahang estratehiko, mga kapatid. Isang lungsod ng mga imposibleng tao.
Lahat ng tatlong ito ay mahalaga. Ang pagano na kawalan ng paniniwala ay dapat harapin ang mga tiwaling relihiyon ng Kanaan na may mga pagbibigay diin sa mga idolatry at mga immoralidad at hindi kailanman makasasama sa totoong pagsamba sa Diyos. Kaya dapat itong harapin at talunin. Sa gayon, ang lungsod ay may isang espiritual na kahalagahan at isang militar na kahalagahan, mga kapatid. At sapagkat ang mga pader ay napakataas, tila umabot na ito sa kalangitan. Yun po ang sinabi sa Deuteronomy chapter 9 verse 1. Ang lungsod ay dapat na kailangan nila at ganap na talunin nila, o ang mga Hudyo ay hindi kailanman magiging ligtas. Sa huling 140 taon ng mga archaeologists ay gumawa ng napakaraming pagsasaliksik dito po sa mga guho ng sinaunang Jericho. Alam natin ngayon na ang lungsod na nakikita ni Josue na talagang mayroong dalawang pader, isang panloob na dingding at isang panlabas na pader. Ganun po ang disenyo ng pader na ito. Kung alam ninyo yung Great Wall of China, mas makapal pa rito sa Great Wall of China. Kaya kapwa itinayo sa isang libis na ginawang halos hindi mapahamak ang anumang umaatake na hukbo. Dahil ang Jericho ay isa sa pinakamatandang lungsod sa buong mundo. Ito ay itinayo, nawasak, at itinayong muli ng maraming beses sa mga daang-daang siglo. Sa sandaling mawasak ang lungsod, ang mga naiwan ay muli itong itatayo. At ang naguong matandang lungsod, praise God, at ang patuloy na pagtatayo, pagkasira at muling pagtatayo sa kalaunan ay lumika ng isang burol ng mga guho na tinatawag na isang tambak o lambak o isang punso. Habang hinuhukay ng mga mananaliksik ang iba't ibang layer, natuklasan nila na ang Jericho ay talagang napatibay at nawasak ng apoy noong humigit kumulang 104 na 1,400, no? 1,400 BC. No, ito ito ang paglalarawan ni Brian Wood, no? Brian Wood na isang tanyag na archaeologist. Praise God. Alam nyo ba na yung retaining wall ng Jericho ay 12 to 15 feet high? Praise God. Sa ibabaw na ito, merong mud bricks na ang kapal ay 6 feet at 20 to 26 feet high. Ganun po, mga kapatid. Humanly speaking, it was impossible para sa mga Israelita na tumagos sa hindi masisirang baluarte ng Jericho. Hallelujah! Praise God! At bukod pa rito sa pagpapatuloy po ng pagsasaliksik ni Brian Wood na isang archaeologist, ay libo-libong tao ang nasa loob ng syudad ng Jericho nang dumating doon sila Joshua. Praise God. At sila ay handang-handa, preparado sa labanan. Praise God. At sa katunayan, naglagay na sila ng napakaraming imbak na pagkain doon sa loob. Mababasa nyo sa Joshua chapter 3 verse 15. Pagkain, tubig na, praise God, natatagal ng maraming taon. Kung sakasakali na ang bayan ng Diyos ay magpapatuloy na doon ay papasok sa kanila. Kaya sinecure na nila nung bayan ng Jericho ang kanilang mga sarili. Hallelujah! Kaya ano ang magagawa ng mga Israelita sa harap na tila imposibleng ito? Hallelujah! Ang isang harapang pag-atake ay hindi magtatagumpay. Wala silang paraan upang sirain ang mga pader at pumasok sa lungsod. Kung hindi nila malalagpasan ang Jericho at kung hindi nila masisira ang mga pader na ito mismo, ano ang magagawa nila, mga kapatid? Ano ang dapat nilang gawin? Praise God. Ngunit ang mga Israelita, matapos ang isang napakahabang posibilidad ng pananampalataya, no? Praise God. Tandaan po natin, the faith of
possibilities. This kind of faith, hindi sila sumuko. Sila ay nagpatuloy at sila ay nasa isang mas malaking balakid. Mga kapatid, dahil ang pader ay babagsak lamang sa pamamagitan po ng pananampalataya ikalawa. Pananampalataya na kailangang sumunod sa kakaibang plano. Wow! Kakaibang plano ang kanilang susundin, mga kapatid. Praise God! Kasi mababasa natin sa Joshua chapter 6, inatasan ng Diyos ang mga Hudyo na gumawa ng mga ilang hindi pangkaraniwang bagay na wala sa alinman ang may kinalaman sa militar. Sila ay haharap sa isang labanan pang-militar. Digmaan ang kanilang papasukin. But, ang plano ng Diyos na ibinibigay sa kanila, na gagawin nila ay walang kinalaman sa militar. Walang kinalaman sa digmaan. At dito papasok ang pananampalataya na kailangan mong sumunod sa isang kakaibang plano. Kapatid, ano po yung planong ito? Nagmarcha lang sila sa paligid ng bayan minsan sa isang araw sa loob ng 6 na araw, verse 3 ng Joshua chapter 6. Praise God. Lilibot sila sa paligid ng bayan isang beses, isang araw sa loob ng 6 na araw. And then pagdating sa verse 4, habang nagmamarcha sila, ay naroroon ang kaban ng tipan. Nasa unahan ng kaban ng tipan. At hindi lang yun. Sa kaban ng tipan, ilalagay ang 7 pari sa harap ng arko. Praise God. Hallelujah. Sa ika-7 araw ng pagmamarcha sa paligid ng Jericho ng 7 beses, ayon sa verse 5, hihipan ng mga pari ang mga sungay ng mga tupa habang nagmamarcha. Para kayo nakakita, di ba, pagka mga may piyesta, no? Pag piyesta, may mga banda, may mga musiko na nasa harapan. Parang ganito po ang eksena na ipinagagawa sa kanila ng Diyos. Sa ika-7 ulit, sa ika-7 araw, ang gagawin ng mga tao, magsisigawan sila. Sisigaw sila ng malakas. Kapag ang mga tao ay sumigaw, ang mga pader ay babagsak. Kapag ang mga pader, kapag bumagsak ang mga pader, papasukin ng lungsod at lulupigin. Ito yung kakaibang plano ng Diyos. Imagine, may kinalaman ba sa digmaan ito? May kinalaman ba ito sa pang-militar? Gagawa kayo ng strategic plan? Hallelujah! Praise God! Di ba? May ganyan kapag digmaan, nagpaplano sila, mga kapatid. So dagdag pa si Joshua ng ilang detalye sa pagsasapino ng plano. Anong ginawa niya? Inutusan niya ang mga tao na maging ganap na tahimik bilang nagmamarcha habang nagmamarcha sa paligid ng lungsod. Inilagay niya ang mga sundalo sa harap ng mga pari at sa likod ng kaban. Pinatunog niya sa mga pari ang sungay ng rams o yung tupa, ang shofar na patuloy. Walang tigil. Sa loob ng 6 na araw, nagmarcha sila sa paligid ng lungsod ng 1 beses at pagkatapos ay bumalik sa kanilang kampo sa ika-7 araw. Sa pagtatapos ng ika-7 oras sa paligid ng lungsod, ang mga pari ay nagpasabog ng mahahabang tunog at ang mga tao ay sumigaw ng malakas na sa abot ng makakaya nila. Praise God! So, ito po ang plano. Kakaibang plano para pabagsakin ang Wall of Jericho. Praise God! Bakit hindi mga crane? O bakit hindi yung mga malalaking troso na ibinabangga kapag ng mga sinaunang digmaan, mga kapatid? Ha? Praise God! So, minto tayo saglit sa kwento, mga kapatid. Ano ang pagkakataon na ang partikular na discarding ito ay maaaring maging sanhi ng pagguho ng matinding pader ng
Jericho. Mga kapatid, may chance ba? Magmamarcha? Bubusina? Sisigaw? Ganun ang gusto ng Diyos. Meron bang chance, mga kapatid? Para kang nakakita ng isang eksena sa isang laro ng football. Kasi madalas ganito lang makikita natin sa games ng mga football. May mga nagtatambol, may mga sumisigaw. No? Di ba? Hallelujah! Sinisiguro ko sa inyo, mga kapatid, hindi tayo makakakita ng mga dalubhasa sa militar kahit saan na magre-rekomenda ng Joshua Plan. Itong planong ito. Kapatid, alimbawang tayo ay dumating at tumarap sa digmaang China dahil sa West Philippine Sea. Ganito ang gagawin natin. Imumungkahi ba natin itong Joshua Plan? Ha? Ilalagay natin sa unahan ang mga pari, ang mga religious leader? Ha? Para sa digmaan? Para tayo ay magwagi sa laban? So ganito yung Joshua Plan. Bilang pinakamahusay na paraan upang sakupin ng isang pader na lungsod. Hindi ito isang maliit na punto. Ilatag natin ito sa isang simple equation, mga kapatid. Ha? Nagmarcha plus sungay plus sumigaw. Ganon kasimple. Ha? Nagmarcha plus sungay ng tupa at plus sigaw. Anong makukuha mo ngayon? Dito sa tatlong ito, sa simple equation, ingay. Di ba? Malakas na ingay. Hallelujah. Praise God. Ano po ang palagay ninyo sa mungkahing ito? O yung pong kakaibang plano ng Diyos? Anong palagay natin? Hindi kayo mapalagay, ano? Ha? Praise God. Hallelujah. Amen po ba? Ha? Tandaan natin, maraming kakaibang paraan na ginagamit ang Diyos. Hindi lang ito ang kakaibang plano ng Diyos. Hindi lang ito ang kakaibang paraan ng Diyos. Kung matatandaan natin, nung pinalaya niya ang bayan ng Israel mula sa Ehipto, anong ginamit ng Diyos? Kakaiba, di ba? Tungkod lang ni Moses ang ginamit ng Diyos. Tungkod lang, ha? Kakaiba talaga ang Diyos. Praise God. Di ba? Nung si Hezekias nagkasakit ng ketong, ano ginamit ng Diyos? Isang maruming ilog ng Hordan. Yung matan, yung bulag na lumapit kay Jesus, ano ginamit ng Diyos? Putik at dura lamang niya. Marami pang kakaibang plano ang Diyos. Dahil sinasabi ng Isaiah 55 verse 8 and 9, kapatid, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. My ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Kaya kakaiba talaga kung magplano ang Diyos. Amen po ba? Isang mapagpalang umaga kay Brother Luisito Mikiyabas at ganun din po kay Ate Eloy Labis Mikiyabas at isang mapagpalang umaga rin kay Sister Lily Pangilinan at Brother Albic Pangilinan. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. At gayon din po kay Sister Marie Conpainsan ng Baras Rizal, isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid at sa iyong buong pamilya, sa iyong asawa at sa iyong mga anak, ha. At ganun din po kay Brother Max Arsadon Tapulaw at sa iyong mga anak na sina Donna, Daryl at Russell. Praise God. At isang mapagpalang umaga rin kay Sister Franz Painsan na hanggang ngayon ba'y nasa Bohol ka pa, Sister Franz? Praise the Lord. Hallelujah.
At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Lani Liwag ng BPLO ng City Hall ng Las Piñas. At gayon din po sa inyong mga kasamahan dyan na nagtatrabaho sa City Hall ng Las Piñas. So, ito po ang ikalawang klase ng pananampalataya na nagpabagsak sa pader ng Jericho. Ang pananampalatayang handang sumunod sa kakaibang plano. Yung bang hindi mo malubos maisip na ito ay magiging epektibong plano. Imagine, walang kinalaman sa militar. Ang gagawin nila, mga kapatid. Kaya gaya ng sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang Diyos, ibang klase siya kung magplano, mga kapatid. Ang kailangan lang, pananampalataya na susunod ka kahit iniisip mo, para yatang imposible ito. Lord, paano kami magtatagumpay dito? Napakakapal ng pader ng Jericho. Ang gagawin lang namin, iikutan lang namin yung pader. Sabay, totorotot. Ganun lang, simple equation. Marcha, sigaw, praise God. Marcha, ihip, sigaw, marcha, ihip, sigaw. Praise God. Busina. Hallelujah. At dito sa puntong ito, kaya harapin natin ang mahalaga at bago. Dahil, praise God, pakinggan po ninyo, yung ikatlo, na ang pader ay bumagsak dahil sa pananampalataya na ang Diyos kahit paano ay magbibigay sa kanila ng tagumpay. Praise God. Pananampalataya na ang Diyos kahit papaano ay magbibigay sa kanila ng tagumpay. Pakinggan po ninyo. Dahil dito may dalawang pahiwatig na makikita natin sa kwento. Una, mga kapatid, sinabi ng Diyos na ibibigay niya sa kanila ang lunsod. Di ba? Bago pa man sila magsimula, sinabi na ng Diyos, ibibigay ko sa inyo ang lunsod. Hallelujah. Praise God. Sabi rito, no? Sinabi ng Diyos kay Josue bago niya siya binigyan ng plano, bago niya ibinigay sa kanya yung kakaibang plano, sinabi na ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo. Sabi rito sa verse 2 ng Joshua chapter 6 verse 2. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tignan mo, pakinggan po ninyo maigi ang salita, aking ibinigay sa iyong kamay ang Jericho at ang hari niyaon at ang mga makapangyarihang lalaking matapang. Praise God. Tandaan, yung past tense na sinabi dito, aking ibinigay. Past tense, ibinigay. Mga kapatid, ibig sabihin, bago pa man sila magmarcha, naibigay, sabi ni Lord, naibigay ko na. Hindi ibibigay ang sinabi ng Diyos. Ang Jericho ay natalo. Natalo na. Hindi pa nagsisimula ang laban. Ito ang isang pangunahing punto. Sinabi ng Diyos, ito ay isang tapos na usapan. Done deal. Kapatid, done deal. Hindi pa sila nagmamarcha. Tapos na ang usapan. Ang mga pader na ito ay pabagsak na, oras na lang ang hinihintay ngayon. Hindi tayo dapat masurpresa ang sino mang naniniwala sa Diyos. Nagagawa niya ang mga bagay na tulad nito. Nagsasalita siya at ito ay tapos na, kapatid. Hallelujah. Sa isang kahulugan o sa isang tunay na kahulugan, ang labanan ay tapos na bago pa ito magsimula. Nangako ang Diyos na ililigtas ang lungsod sa takdang panahon ay nagawa niyang mabuti ang kanyang mga pangako. Hallelujah.
done deal. Kapatid, tapos na. Kaya nga sinabi ni Kristo, it is finished. Tapos na. Kapatid, naibigay na niya ang kagalingan mo. Naibigay na niya ang kasagutan ng iyong panalangin. Kapatid, naibigay na niya ang anumang minimiti mo sa iyong buhay. It is done deal. Amen? Sabi ng Panginoon, tumatawag ka pa lamang, ibinigay ko na, narinig ko na. Hallelujah! Ikalawang paiwatig dito na makikita natin mga kapatid, kaya sinasabing sila ay magtatagumpay o sila ay nagtagumpay na. Ano pong makikita natin dito? Inilagay ng Diyos ang kanyang sarili sa gitna ng plano ng labanan. Nandoon ang Diyos sa gitna ng labanan. Maaring hindi niyo napapansin sa isang kaswal na pagbabasa ng teksto, inilagay ng Diyos ang kanyang sarili sa gitna ng plano ng labanan sa pamamagitan ng pagdadala ng mga pari sa kaban ng tipan habang nagmamarcha sa paligid ng Jericho. Nandun ang Diyos. Verse 4. Anong sabi dito sa verse 4 ng Joshua chapter 6? At 7 saserdote sa unahan ng kaban ay magdadala ng 7 pakakak ng mga sungay ng tupa, at sa 7 araw ay inyong liligiring makaipito ang bayan, at ang mga saserdote ay hihipan ang mga pakakak. Praise God! Tandaan natin, ang arko ay naglalaman ng 10 utos, ang gintong palayok ng mana at ang tungkod ni Aaron. Ang takip ng kaban ay ang ginintuang mercy seat kung saan ang mataas na saserdote ay mag-aalok ng isang sakripisyo sa banal ng mga banal. Praise God! Isang beses sa isang taon sa araw ng pagbabayad sala, yan po ang ibig sabihin dito na makikita natin sa Leviticus chapter 16. Ang arko ay hindi lamang isang piraso ng kasangkapan sa relihiyon. Tulad ng isang mesa o isang kandelero, ang arko ay kumakatawan sa presensya ng Diyos kasama ang kanyang mga tao. Ang paglalagay ng arko sa harap ay tulad ng sinasabi ng Diyos, pangungunahan ko ang paradang ito. Nangunguna ang Diyos sa kanilang pagligid doon sa Wall of Jericho. Hallelujah! Praise God! Amen po ba mga kapatid? Ang lahat ng mga normal na pagpipilian ng militar ay hindi pinag-uusapan dito. Ang mga tao plus Diyos, o kung gusto mo dagdagan ng Diyos plus ang mga tao. Ang mga sibat, ang mga armor, hindi na mahalaga sa oras ng katulad nito mga kapatid. Mayroon pang ibang aspeto upang isaalang-alang. Ano nga ba ang iniisip ng mga tao ng Jericho sa mahabang linggong iyon ng mga Hudyo na nagmamarcha sa paligid ng lungsod minsan isang araw? Ano ang kanilang nasa isip? Sa buong katahimikan, maliban sa tunog ng mga inihipang sungay ng mga tupa, sinasabi lamang sa atin sa Biblia na isinara nila ang pintuang bayan dahil sa takot sa mga tao. Sa verse 1 ng chapter 6 ng Joshua, ang Jericho, sabi rito, ay lubos na nakukubkob dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakalabas at walang nakapapasok. Bantay sarado sila. Nangyari ito bago magsimula ang pagmamarcha, mga kapatid. Sa palagay ko, ang pinagsamang epekto ay lumikha ng isang pakiramdam ng mataas na pangamba sa loob ng lungsod. Kinakabahan na ang lungsod ng Jericho. Alam nila na ang mga Hudyo ay hindi maaaring basagin ang mga pader sa kanilang sarili. Alam nila yun. Hindi mababasag, hindi matutumba ang pader ng Jericho kung ang mga Israelita lamang ang pinag-uusapan dito. Ngunit alam din ng mga taga-Jericho na natrap sa loob at hindi naglakas loob na lumabas
na narinig nila kung paanong tumawid ang mga Hudyo sa dagat na pula, na parang tuyong lupa, at narinig nila kung paanong natalo ng mga Hudyo ang dalawang Amorite na hari, sina Sihon at Og, sa Joshua chapter 2 verse 8-10. At dagdag pa rito, meron pa silang kakaibang pagmamarcha upang makipagtalo sa bawat araw. Inilarawan ng isa na ito'y isang uri ng psychological warfare. Hallelujah. Praise God. One imagines that it was a kind of divine psychological warfare at work here. Bagamat hindi alam ng mga tao sa Jericho, sila ay natalo bago pa man gumuho ang mga pader. Natalo sila sa labanan nang makisali ang Diyos. Tandaan po natin, simple equation. Nagmarcha, inihip ang sungay, sumigaw, plus Diyos, ang mga pader ay bumagsak. Hallelujah. Yes! Gumawa ang Diyos ng lahat ng pagkakaiba sa lungsod ng Jericho. Ang mataas na pader ay hindi umubra sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos na lumikha ng mga batong yon ay madaling nagpasabog sa kanila. Hindi natin alam ang eksakto kung paano ito nagawa. Basta't ito'y ginawa niya. At ang lungsod pagkatapos ay kinuha ni Joshua at ng kanyang mga tao. Ganun lang mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. Tatlong pananampalataya pa lang itong binabanggit ko sa inyo mga kapatid. Pananampalataya na sinasabi po rito, number 1, ano po ulitin natin mga kapatid? Anong klaseng pananampalataya ang nagpabagsak sa pader ng Jericho? Hallelujah. Sinasabi rito, nito ay isang pananampalataya na handa, praise God, pananampalataya sa kabila, in spite of long odds, praise God, in spite sa kabila ng mahahabang mga posibilidad. Diba? Dahil imposible. Pero, andun pa rin yung pananampalataya mo. Mananalig at sasampalataya ka pa rin. Kahit sa kabila ng mga impossibilities of life, mga kapatid. Kung sa tingin mo imposible, pero kailangan mo pa rin manampalataya. And then, ikalawa, pananampalataya na sinasabi po rito, praise God, na kailangang sumunod sa kakaibang plano. Ibig pong sabihin, hindi ang plano natin. Diyos ang magpaplano at ang Diyos ibang kung magplano, kapatid. Di ba? Kakaiba si Lord. Di ba? Isipin ninyo mga plano ni Diyos, ni Lord. Sasabihin niya sa iyo, pag sinampal ka sa kabilang pisngi, ibigay mo pa ang kabilang pisngi. Di ba? Pag merong sabi dito, kapag ka ikaw ay binato ng kumbaga, binato ng bato, batuhin mo ng tinapay. O. Saan kayo makakakita ng ganong pagpaplano? Love your enemy. Pray and bless them. Pray for them and bless them. Ganyan ang kakaibang plano ng Diyos. Praise God. Kaya sinasabi dito, pananampalatayang handang sumunod, na kailangan sumunod sa kakaibang plano ng Diyos. At ito, para sa mga Israelita, kakaiba itong plano ng Panginoon Diyos. Pababagsakin ang pader ng Jericho sa pamamagitan ng pagsigaw, sa pamamagitan ng pag-ihip ng torotot, at sa pamamagitan ng pagmamarcha. Ganon? Saan kayo nakakita ng ganong estilo, ng ganong pamamaraan para pabagsakin ng isang makapal na pader? Praise God. And then ikatlo,
pananampalataya na ang Diyos kahit papaano ang magbibigay sa kanila ng tagumpay. Inuulit ko, bago pa man ibinigay ng Diyos ang plano sa kanila, yung kakaibang plano, sinabi na ng Diyos sa kanila, na ibigay ko na. Ibinigay na ng Diyos, kapatid. Kaya ngayong umagang ito, handa ka bang sumunod? Dito po tayo titigil sa ikatlo dahil meron pa po tayong tatalakayin, mga kapatid, no po? At dahil kapos na po tayo sa oras, mananalangin pa tayo sa ating mga prayer request. Praise God. Ito ang simple equation ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Nagmarcha, sumigaw, nag-ihip ng turotot at sumigaw plus God. Simple equation. Bumagsak ang wall of Jericho. Kapatid, sa mga oras na ito, anong pader ang humaharang sa iyo? Ha? Gaano kakapal yung pader ng Jericho na nasa harap mo? Tandaan po ninyo, dalawang salita lang ang nagpabagsak sa pader ng Jericho. By faith. Anong klaseng pananampalataya ito? Ito ay isang aktibong pananampalataya. At ibinigay ko po sa inyo ang tatlo sa mga katangian ng aktibong pananampalataya. Kaya ngayong umaga, kung meron ka mang pader na kinahaharap at may nakaharang na makapal na pader sa iyong harapan upang ikaw ay makaranas ng tagumpay. Tandaan mo, kapatid, sinasabi ng Panginoong Diyos na ibigay na niya ang tagumpay sa atin. Amen? Praise God. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, lagi tayong isinasama sa parada ng mga tagumpay. Mababasa natin yan sa 2 Korinto. Magpasalamat tayo sa Diyos na laging sa atin ay nagsasama sa parada ng mga tagumpay. Kapatid, manalig ka sa Diyos. Sumampalataya ka sa Panginoon. Bukas, masasaksihan natin ang dalawa pa sa mga katangiang ito ng aktibong pananampalataya. Samantala, tayo po ay dadako po sa ating pong mga prayer requests. Hallelujah. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at Pwede na po ninyong isend ang inyong mga kahilingan. Praise God. Mga pagbati sa mga may kaarawan, mga pagbati sa anibersaryo, o ano man po ang inyong nais na hilingin. ngayon na, pangako niya sa'yo. So sama natin sa ating pong mga panalangin ngayong umagang ito ang ating mga kapatid Vince and M. Magana, at gayon din po si Nanay Linda Menrique Magana at ang kanyang mga apo, Nenita Menrique, Franz Pinsan and family, John and Apple Magana and family, Go and Retago family, Nora Vista Antay, Lani Liwag and family, Jose Cascante Santiago Jr., Becky Garcia, Estela Pugal and family, Merlin and Wilson Corpus and family, Wilmer J. Corpus and family, Ronald Ignacio, Marilyn Estonac, Doc Foster, Israel and Marilu Quinto and family, Gilbert and Rosemary de la Cruz and family, JR and Diana Caligdan and family, Edson and Chique Nadia Zobrepenia and family, Leo and Marian Santos and family, at binabati sama rin natin yung nagdaraos ng kanyang karawan ngayon, si Loreline Liwag Sarceno. Praise God. Hallelujah.
At ang pagbati po ay galing po kay Sister Lani Liwag, doon po sa ating kapatid, sa kanyang anak na si Loreline Liwag Sarceno. Praise God. Sama rin natin sa panalangin si Ivy Diaz, Joy, Abia and family, Dalena and Abardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arnel Elpon and family, Jun Soribio and family, Marvin Soribio and May Soribio family, Mario and Marilyn Soribio and family, Emil Dalipe and family, Marivic and Ralph Stephen Sanchez, Mary Grace Somido Enriquez and family, atong mga kapatid natin na nagdadalang tao, praise God, Rayana de los Reyes, Rosel Domingo, Chia Gonzalez, Rochelle Painsan Robles, at speedy recovery ni Sister Ginger Robles, ay panalangin din po natin. At healing for Bernadette Cortez. Sama rin natin sa panalangin si Richard Rason and family, Donnie Alcantara, Maricel Sagadrata and family, Remy, Rupino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda, Angela Arian and Rodel Castales, Rowena Morgan and Connor and Ret Meriman, Mary Joy Mendoza and Kit Mendoza, Sheila May Arisa, Liv Jun Puentes, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, at ganun din po si Lourdes Tan, Bimbi Soribio, at Guadalupe Labis and family, Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Epremia and Gerson Abia Conje and family, Lisa Villarico, Ernie Chan, George Chodoro, Ronnie Atendido, Mia and Bea Nonato, Elsa Lumba, Nanay Leti, Nanay Esther and Nanay Lourdes Pagtakhan. Sama rin natin sa panalangin ang Balay Dorano, Elas Cosmetic, Brixlar Beauty Bling, OC Chamson Diagnostic Clinic, Skyhope GPS, Rebling Internet Service, Mobile Device Integrated GPS Service, Nebres Family, Chris Kit Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Firm ni Architect Leo Rosas, Bookkeeping for ni Sister Lily, Car Rental Services ni Brother Lloyd, Brother Fred and Sister Elena, Providence Memorial Plan, Bimbis Lutong Bahay, Chocolate Indulge Pa, Sophie's Boutique, House Rental ni Nanay Letty, Nanay Remy at Sister Lori. Praise God, hallelujah. Okay, tayo po'y dudulog at lalapit ngayon sa ating Panginoong Diyos. Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay sa amin palagi ng tagumpay. Bago pa man po kami dumulog at lumapit sa iyo, Ama, ay alam mo na ang lahat ng aming mga kahilingan at ito ay iyon ang ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sinasabi mo, O Diyos, na kung kami ay dadalangin sa iyong Ama, sa iyong pangalan, ay manalig kami na ito ay aming tinanggap na at ito ay nasa amin na nga. Kaya't ngayong umagang ito, O Diyos, naririto po ang aking mga kapatid na kung saan, O Diyos, ay mayroong mga kahilingan sa umagang ito. Lord, itinataas ko po sa iyo ang aking kapatid na nagdaraos ng kanyang kaarawan sa araw na ito, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po si Loreline Liwag Sarceno ng marami pang taon, marami pang kalusugan sa kanyang kaarawan. At nawa, O Diyos, ay patuloy na lumawig pa ang kanyang buhay ng marami pang taon. Salamat, Lord, sa patuloy na pagbibigay mo ng kalusugan at kagalingan kay Sister Ginger Robles. At ganun din po, Panginoon, sa kalusugan ng aming kapatid na si Bernadette Cortez, Panginoon Diyos. Ama, kami po'y nananalig at sumasampalataya na Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapala sa kanilang buhay.
Yung mga kapatid ko na mga tinamaan ng COVID-19, oh God, ngayong umagang ito, dalangin ko na patuloy mo po silang ibangon mula sa balik ng karamdaman. Sinasaway ko, Ama, ang lahat ng spirito ng COVID-19 right now in Jesus' name. Lord, sinabi mo na napagtagumpayan mo na ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Ang iyong mga latay ang naging sanhi ng aming mga kagalingan, kaya't anumang uri ng sakit, kung yan man ay cancer, sakit sa puso, cancer sa iba't ibang klase ng katawan, parte ng katawan, Panginoon Diyos, at iba't ibang uri ng suliranin sa puso, diabetic, Lord, mga nagdadialysis, mga may suliranin sa kanilang mga nerves, problem of God, mga hypertension. Lord, anumang uri ng sakit ito, Ama, aming inaangkin ang ganap na kagalingan, ang iyong pag-abot at pagtugon sa mga panalangin ito, Panginoon Diyos, sapagkat ang salita mo'y buhay at makapangyarihan. At sinabi mo, sinugo mo ang iyong salita upang pagalingin ang lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga, sapagkat muli ay tinanggap namin ang lahat ng iyong mga pangako dahil sa pananampalatayang umaasa palagi, Panginoon, sa kabila ng mga imposibleng bagay, sa kabila ng mga kakaibang plano, O God. Alam namin na kahit papano, ikaw ang Diyos na sa amin ay nagbibigay ng tagumpay. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga kapatid ko na mayroong mga kabuhayan, mga negosyo, Panginoon Diyos. Ang kanilang mga kabuhayan ay patuloy mong pagpalain, patuloy mong palaguin, patuloy nang umapaw ang biyaya, maging sa mga kapatid ko na mayroong mga hanap buhay sa kabila ng maraming recession, Panginoon Diyos, mga nagtatanggalan, mga nagsasarang kumpanya, subalit ang mga anak mo, O Diyos, kailanman ay hindi mo pababayaan, sapagkat mayroong kaming Diyos na handang maglaan para sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sapagkat sinabi mo nga, Ama, na kung ang iyong anak ay iyong naipagkaloob sa amin, gasino pa ang mga bagay na susunod dito. Kaya salamat po sa araw na ito na kami ay nagtagumpay, na kami, O Diyos, ay inabot at tinugon mo sa lahat ng aming mga panalangin. Oh, hallelujah. Kaya ngayong umagang ito, kapatid, anuman ang mga pader na yan na nasa iyong harapan, sa araw na ito, manalig ka at sumampalataya ka, na yan ay babagsak. Ang gagawin mo lang, kapatid, magpuri ka sa Diyos. Sumigaw ka ng papuri. Hallelujah. Yan ang sikreto ng tagumpay ng bayan ng Israel. Sa pamamagitan lamang ng kanilang pagmamarcha, sa pamamagitan ng pag-ihip ng trumpeta ng Diyos, which is the Word of God. Hallelujah. Ngayong umagang ito, kapatid, ang nais ng Diyos ay angkinin mo ang tagumpay na kanyang ibinigay sa umagang ito. Kaya ikaw ngayon ay magaling na. Ikaw ngayon ay pinagpala na ng Panginoon Diyos, sapagkat ikaw bilang kanyang anak ay ibinilang niyang isang mananagumpay. Bago pa man dumating sa iyo ang lahat ng mga pinagdadaanan mong pader ng Jericho sa iyong buhay, pinabagsak na yan ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa lahat ng aking mga kapatid na nakasubaybay at nanonood ngayong umagang ito. Pagpalain po ninyo ang kanilang pagsalo at pakikipag-ugnayan sa iyo, Diyos, sa araw na ito. Sa pamamagitan ng programang ito ng sa Diyos, walang imposible. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. Glory, glory to God. Amen. Lahat ng gumaling, lahat ng nagtagumpay ay magsabi ng Amen at praise the Lord, at palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Glory to God.
sa ating kapatid na si Brother Dan Saumido. Isang mapagpalang umaga sa iyo, engineer, at sa iyong may bahay na si Jasmine at sa iyong mga anak. Ganon din po kay Sister Reyana Moreno de los Reyes, isang mapagpalang umaga, at kay Sister Levy Rafael at kay Brother Ruel Rafael, at gayon din sa mag-asawang Erwin at Kit at sa kanilang anak na si Erin. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Angel Faye Lopez ng OC Chamson Diagnostic Clinic, at gayon din sa mga kasama mo diyang mga doktor, kina Dr. Penny at sa iba pang mga doktor. Hallelujah. Dito sa Bacoor, Lumindol, praise the Lord, sabi ni Brother Lloyd Nebres. Naisip lang tapusin ang buhay Gano'ng kalakas ang lindol? Gano'ng kalakas ang lindol? sa kabutihan mo, Diyos. Ako'y natagpuan. Baka yan lindol na yan ay pagbagsak ng mga pader ng Jericho sa inyong buhay, ha? At lumindol din daw po sa San Pedro, Laguna. Laging forever ang kanyang Ibig sabihin niya, pinabagsak na ng Panginoon ng mga pader, kaya lumindol, ha? Hallelujah. Yan ang manifestation ng ating mensahe ngayon, ha? Yung mga pag-ugang yan ay pag-uga ng inyong mga pader ng Jericho sa inyong buhay. You're welcome, Sister Franz, and then Sister Marlene Sorribio. At nagpapasalamat din po ang inyong lingkod sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga love gift and love offering para po sa ating church, ha? Pagpalain po ng Diyos ang inyong mga kabuhayan. Ang Diyos po ang magbabalik ng mga biyayang iyan sa inyong mga kaban. sa kahirapan ay walang sa karamdaman ay walang ang lahat ay may hangganan sa mundo. Bukas ang tabayanan ninyo ang ikalawang bahagi ng ating pong mensahe, mga kapatid, ha? Bumagsak na ang COVID-19 in Jesus' name. Amen to that, Brother Lloyd. Amen to that. Ang pader ng COVID-19, pinabagsak na ni Lord. Sa lahat ng mga nagdaraos ng kanilang karawan, isa pong happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid, ha? At sa mga nagdaraos ng kanilang mga anibersaryo. Praise the Lord. So tayo po ay pansamantala muli magpapaalam, mga kapatid, at bukas ay magsama-sama po tayong muli sa araw po ng ating pong patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos sa ganito pa rin pong oras, mga kapatid. Kaya nga po sa himig po ng tugtuging ito, muli ang inyong lingkod ay magpapaalam sa pangunguna po ng ating Panginoon Kristo at sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, kasama po si Pastor Tony Rodeo na sa inyo po ay nagbabahagi po ng salita ng Diyos. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay maghari sa ating sambahayan at ang pagliligtas niya ang lagi nating babaunin saan man tayo magtungo, at ang kanyang banal na presensya ay lalagi sa atin upang tayo pagharian ng kapanatagan at ng kapayapaan. Manatili po tayong ligtas at manatili po tayong malusog at malakas, mga kapatid, at huwag magatubiling palaging lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ng awa at tabag sa panahong kailangan natin ito, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. To God be all the glory. Hallelujah!
ay nakailupin sa kabutihan mo, O Diyos. Ako'y natagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. You're welcome, Sister Neng and Brother Dan Somido. Sa presensya niya'y laging and forever. Hindi kanya iiwan. Sa kahirapan ay walang forever. Sa karamdaman ay walang forever. Ang lahat ay may hangganan sa mundo. Salita ng Diyos lang ang forever. Sa langit lang tayo mayroong forever. Shoutout din po kay Annalisa Boso and Sister Ches Neri Amar. Praise God, hallelujah, purihin ang Diyos. Hallelujah, praise God. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Cherry Ness Amar, hallelujah, at sa iyong pamilya.